Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Paika-ikang tumakbo ang matandang lalaki, pilit hindi iniinda ang sakit mula sa malaking sugat niya sa binti. Bawat hangos niya, ramdam niya ang presensya ng babaeng may hawak ng palakol na puno ng kanyang dugo dahil sa ginawa nitong paghambalos sa kanyang binti. Ang palakol na yon ay ginagamit niya kanina upang magputol ng mga puno sa gubat. May nakita na siyang ilaw, kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Ilang hakbang pa, umabot na siya sa daan na maliwanag. Laking gulat na lamang niya nang makita niya na hindi yon liwanag ng bahay o mula sa tao, kundi liwanag ng buwan. Gabi na, naninindig ang kanyang balahibo nang makarinig siya ng matinis na tawa ng babae. Palakas ng palakas ang tawa nito. Gusto muli niyang tumakbo, ngunit hindi na siya makagalaw. Dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang mga paa. Halos masuka siya sa gulat at takot. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ng parte na yon. Wala na siyang isang paa. Hindi pala dugo mula sa binti ang nararamdaman niya kanina, kundi dugo mula sa putol niyang paa. "Ito ba ang hinahanap mo?" Mangyak-ngyak siyang lumingon, puno ng dugo. Halos hindi na niya makita kung sino ang babae dahil naliligo ito ng dugo. Hawak-hawak nito ang kanyang paa. Dahan-dahan itong itinaas ito sa ere habang nakatitig sa kanya. "Binabalaan na kita! Huwag mong sasaktan ang anak ko!" Magsasalita na sana ang lalaki, ngunit bago pa siya makapaglabas ng kahit isang salita, isang matalim na palakol ang tumarak sa kanyang bibig. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bunganga at naramdaman niya kung paano dahan-dahan naghiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Saglit pa siyang may malay, naririnig ang malamig na tawa ng babae bago siya tuluyang nawalan ng hininga. "Para sa anak ko!" Sa gitna ng katahimikan, binuhat ng babae ang walang buhay na katawan ng lalaki. Walang bakas na panghihinayang sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang naglakad, tinahak ang madilim na gubat. Samantala, sa isang bahagi ng syudad, isang estudyante ang nagmamadaling pumasok sa loob ng library. Halatang sabik siya habang mabilis na lumapit sa dalawang kaibigang tahimik na nagsusulat sa isang mesa sa sulok. Break time nila, kaya alam ni Rose kung saan mahahanap ang dalawa. Palagi silang nasa library tuwing ganitong oras. Nagsusulat, nagbabasa o gumagawa ng assignments. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa eskwela ang pakay niya. May gusto siyang sabihin sa dalawa. Hingal pa siya nang ibaba ang bag sa tabi at sumandal sa mesa. "Alam niyo ba, sabi ng lola ko mapanganib at nakakatakot daw ang barangay San Rafael tuwing gabi." Talaga ba? Tyrone, bakit hindi mo sinabi sa amin? Di sana matagal na tayong pumunta sa inyo. Natigil si Tyrone sa pagsusulat. Makikita ang pagkaputla sa labi nito nang marinig ang sinabi ni Robert. Hindi, huwag tayo sa amin. Boring dun. Naningkit ang mga mata ni Rose at nilapitan si Tyrone na halatang hindi makapag-focus sa sinusulat nitong assignment. Nasa silid-aklatan sila dahil break time nila ngayon. "Pero hindi boring ang nakikita ko sa mga mata mo. Takot." Safety. Takot? "Hoy, ang lakas ng boses mo. Sinasaway na tayo ng librarian. Halatang napaka-defensive nito." Aray, ano ba? Nasasakal ako. Alisin mo nga tong braso mo sa leg ko. Sabihin mo na sa amin, Tyrone. Matagal na tayong pumupunta sa iba't ibang bayan para manghuli ng aswang o kaluluwa. Pero wala tayong nakikita. At saka, gusto na namin ng thrill sa buhay. Sige na, magkwento ka na. "Oo nga, gusto ko nang makakita ng totoong aswang. Baka pwede ko pa yung magawang libro at mailathala dito sa paaralan. O kaya i-post natin sa Facebook ang kwento. Sisikat tayo." Mabigat ang bawat pagtingin ni Tyrone. Alam niyang hindi siya tatantanan ng kaibigan hanggat hindi siya nagsasalita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakaramdam na siya ng kilabot sa buong katawan. Tuwing gabi, may nawawalang tao sa barangay namin. Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Ang tanging bakas na naiiwan,
yung mga gamit nilang punong-puno ng dugo na natatagpuan ng mga pulis. Dugo ng tao? Hinawi ni Tyrone ang nakapulupot ng braso ni Rose sa balikat nito dahil nakakaramdam na ito ng bigat sa paghinga. Dugo lang pala ng hayop eh. Akala ko dugo ng tao. Nawala tuloy ang excitement ko. Pero saan napupunta ang mga nawawalang kababayan ninyo? Wala pang nakakaalam. Pero ayon sa kwento ng lola ko, pwedeng kagagawan to ng babaeng nagngangalang Malita. Mabait siyang ina. Wala halos masabi ang mga lolo at lola ko sa kanya dahil maliban sa kabaitan niya, marami na siyang natulungang tao. Pero isang araw, nagbago ang lahat dahil sa isang insidente. Anong nangyari? Bigla siyang nawala mula nang magpunta siya sa gubat matapos mamatay yung anak niya. Sinusubukan siyang hanapin ng mga pulis at mga kamag-anak niya. Pero hanggang ngayon, tulad ng iba, hindi pa rin siya natatagpuan. Nawalan ba siya ng bait kaya siya pumunta sa gubat? Hindi. Ang sabi-sabi, ang anak niya pinatay at tinapon sa gubat. At simula nung pagkawala ni Malita, sunod-sunod na rin ang pagkawala ng iba naming kababayan tuwing gabi. Sandaling natahimik ang magkaibigan. Parang may bumalot na malamig at mabigat na hangin sa kanilang paligid. Kaya hindi tayo pwede dun. Tuwing gabi, lahat ng ilaw nakapatay dahil kung nakabukas, may nagiiwan palagi ng dugo ng hayop sa labas ng bahay at kinabukasan, may mawawala sa pamilya nila. Hindi ba nagkataon lang? Matagal na nagkatinginan ng tatlo. Tila nag-uusap-usap gamit ang utak. Muntik na ako matakot sa sinabi mo, Tyrone. Narinig ng librarian ang tawa ni Robert kaya sabay-sabay silang pinalabas sa silid aklatan. Nang hingi sila ng paumanhin bago lumabas. Ikaw kasi, mas nakakatakot pa ang tawa mo kaysa sa kwento ni Tyrone. Nakakatawa kasi yung mukha mo pag natatakot. Hindi ako natatakot nasasabik nga ako eh. Talaga ba? Sige nga, pumunta tayo kay Tyrone. Patunayan mo matapang ka talaga Ako ba talaga ang hinahamon mo? Sino ba yung dating naihi sa shorts dahil nakakita ng anino sa kortina? Hoy, ang bata ako pa nun no. Nung pumunta tayo sa isang bayan at pinarang ka namin ni Tyrone na merong kaluluwa na sumusunod sa'yo, halos ikaw nga ang maunang umuwi sa amin eh. Di nangyari yun. Wala akong naalala. Ang naalala ko lang yung napakanta ka ng alphabet letters kasi takot ka sa biro naming aswang na matanda na nangunguha ng bata na hindi marunong kumanta ng alphabet letters. Naniwala ka nun? Gumagawa ka lang ng kwento. Hindi yan totoo, hindi ba Tyrone? Kampihan mo naman ako. Naiiling na tumingin si Tyrone sa dalawa. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang bag. Kanina pa siya kinakabahan sa maaaring mangyari. Paulit-ulit na naririnig niya ang payo ng kanyang lola na hindi dapat siya naggagala tuwing gabi sa kanila. Kaya minsan nga kapag alam niyang gagabihin siya ng uwi, sa bahay nila Robert siya nakikitulog. Ayokong malagay tayo sa peligro. Sa ibang bayan na lang tayo pumunta. May alam naman ako dun sa bayan ng... Tyrone, isang taon na tayo naghahanap ng multo at aswang. Wala pa tayo nakikita. Kung totoo man, alam na rin naman natin ang gagawin kaya huwag kang mag-alala. At alam mo ba, isa lang ito sa mga adventure natin sa buhay. Tatanda na tayo at wala man lang tayong magiging memorya sa kabataan natin. Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa natin? Di ba memories na yon? Memories pero walang thrill. Alam mo yun, yung hindi ako nakakaramdam ng pangamba. Maliban lang sa prank ninyo. Pero ang punto ko, gusto kong makakita ng totoong aswang, kaluluwa, tikbalang o ano pa man. Pero ibang barangay namin. Ops, walang pero-pero. Pupunta tayo sa inyo sa ayaw at gusto mo. Baka nga sa pagkakataon na ito, ikaw na ang paiyakin namin, Tyrone. Ginulo ni Rose ang buhok ni Tyrone kasama ng pagtunog ng bell. Pahiwatig na magsisimula na ang sunod nilang klase. Basta, binalaan ko kayo
Mula sa malayo, may naramdaman si Rose na nagmamasid. Lumingon siya ngunit wala siyang nakita. Ipinagsawalang bahala na lamang niya yun tsaka sumama sa kaibigan niya papunta sa silid-aralan. Pagkatapos ng kanilang klase, sabay-sabay silang umuwi. Hindi pa rin mawawala sa isipan ni Rose ang nararamdaman niyang parang may nakamasid sa kanila. Matagal na niya itong napapansin, ngunit hindi niya sinasabi sa mga kaibigan dahil baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Pero ngayon, may kakaiba siyang kutob. May napapansin ba kayo na minsan parang may nakasunod sa atin? Maliban sa anino mo, wala na. Yun lang ang alam ko. Seryoso ko, Robert. Kanina ka pa, naiinis na ako. Hindi mo na nga ako tinuruan sa recitation natin kanina eh. Napaka-piloso po pa kung sumagot. Uy, biro lang. Huli na yun. At saka, di talaga ako makakatulong kasi nakatulog ang kaluluwa ko eh. Hindi ako nakikinig kanina. Ano na lang, ano bang gusto mo? Ice cream? Palibhasa, alam na alam mo ang kahinaan ko. Umalis ka na nga sa harapan ko. Naiinis pa rin ako. Pero gusto ko ng vanilla flavored ice cream ah. Hindi alam ng dalawa na kanina pa nakahinto si Tyrone sa paglalakad. Nakikita ngayon nito ang sinasabi ni Rose na nakamasid sa kanila. Isang matandang lalaki na makapalang balbas na halos hindi na makita ang mukha nito. Halika na, bumili na tayo. Oh, Tyrone, may problema ba? Anong tinitingnan mo? Rose, siya ba? Yung sinasabi mo kanina pang nakamasid? Kanina pa siya sumusunod sa atin. Napahinto ang tatlo nang makita nila ang matandang lalaki. Napahawak si Rose sa uniforme ni Robert. Halos malukot na niya ang damit ni Robert dahil sa pagkumpirma na meron ngang nakasunod sa kanila kanina pa. Hindi ko alam pero nakakatakot ang tingin niya. Ano ba kayo? Narinig nyo lang yung kwento tungkol kay Malita, mga praning na kayo. Matagal ko na siyang nakikita, yung namamali mo sa daan. Matatakutin naman masyado itong mga kasama ko. Hindi, kakaiba siya tumingin. Hindi ba, Tyrone? Hindi. Baka nga praning lang tayo. Saka yun umalis na. Halika na, umuwi na tayo dahil magagabi na. Uy, Tyrone, yung usapan natin ha. Sa Sabado ng gabi, pupunta kami sa inyo. Mag-a-adventure tayo. Aalamin natin kung totoo ba yung mga kwento mo. Yay! Okay, sa Sabado maghahanda ako. Anong tema ng damit natin? Black? Red? Wala, hindi tayo magfa-fashion show, Rose. Hahanap tayo ng nilalang. Panira ka talaga. Hindi ba pwedeng masaya at nai-excite ako? Wow, parang hindi natakot sa tingin lang ng matanda. Ramdam ko kaya yung higpit ng hawak mo sa uniforme ko. Tignan mo oh. Ewan ko sa'yo. Kung hindi lang kita kaibigan, matagal na kitang pinatumba eh. Iiwan ko na kayo, Tyrone. Nakakainis kasama si Robert eh. Babay na. Ang pangit mo. Naiwan ang dalawa. Natawa si Robert sa gawin ng dalaga, halatang nasisiyahan sa ginagawang panunukso. Sa gilid ng mata niya, palihim na lumingon si Robert sa kinatatayuan ng matanda, tsaka lumingon kay Tyrone. Parang kay Rose nakamasid ah. Hindi ba yan pambabastos? Hindi ko rin alam. Sundan na lang natin si Rose hanggang sa makauwi. Hindi rin ako mapalagay eh. Lalo na kanina simula nang ikwento ko sa inyo tungkol kay Malita. Parang ibang ihip ng hangin. Guni-guni mo lang yan. Saka tingnan mo nga ang langit oh. Makulimlim at medyo mahangin. Masyado ka naman napapraning. Ay, oo na nga. Matatalo ba kita pagdating sa debate? Liga na nga, samahan na natin si Rose. Sinunod ni Robert ang sinabi ni Tyrone para na rin sa kaligtasan ni Rose. Kahit na nagtataka ang dalaga kung bakit nila sinamahan siya pa uwi, hindi na lang siya nagreklamo. Nang makarating na sila sa bahay niya, nagpaalam ng dalawa. Kita-kita na lang tayo sa Sabado ah. Salamat pala sa paghatid sa akin mga alipin ko. Napatawa ang dalawa. Nang makapasok si Rose sa loob, tahimik na paligid ang pumalibot sa kanila. Liga na, umuwi na tayo. Baka maabutan ka ng ulan. Teka Robert, wala na ba talaga itong atrasan? Oo naman. Tsaka hindi ako naniniwala na may aswang pa, no? At saka sabi mo dugo ng hayop.
Baka makakita tayo ng mabangis ng hayop sa gabi na yon at ma-report pa natin. E di mawawala ng misteryo tungkol sa dugo na palagi nakikita nyo kinaumagahan. Napatango na lang si Tyrone bilang pagsuko. May gusto pa siyang sabihin sa kaibigan pero nanatili na lang siyang nakatikom ang bibig. Ayaw niyang takutin sila ng todo at saka baka nga totoong walang aswang. Dumating na ang araw na kanilang hinihintay. Sabado. Tahimik ang buong paligid at may kakaibang lamig sa hangin. Tila may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Pero kahit may konting kaba, hindi ito naging hadlang sa plano ng magkakaibigan. Bilisan mo, Rose. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Anong oras yung usapan natin? 9:00. Mag-aalas 10 na oh. Inayos ni Robert ang gamit nila sa loob ng kotse habang si Tyrone naman ay sinisiguradong maayos ang kalagayan ng kotse. At ka rin ano? Alam mo naman na tumakas lang ako sa mami ko eh. Tsaka lakasan mo pa yung boses mo nang magising si mami. Huwag na nga kayo mag-away. Naiirita na ako sa mga boses nyo. O ito, okay na ang sasakyan natin. Sino magmamaneho? Ako ba ulit? Ako na lang. Kaya ko ito ngayon. Sigurado ka ha? Gabi pa naman. Baka antukin ka sa daan, mapapahamak pa tayo niyan. Oo nga. Hindi ako makakatulog, promise. Saka mas nakaka-excite ngayon ang pupuntahan natin kasi gabi. Ngayon lang lumabas ng 10 oras ng gabi ang magkakaibigan. Bukod sa mahigpit ang kanilang mga magulang, ngayon lang din nila nagawa at nagkalakas ng loob na isagawa ang kanilang plano sa ganitong oras. Habang papasok si Rose sa kotse, napakunot noo si Robert nang may mapansin sa kanyang leeg. Ano yan? Rosary? Akala ko ba hindi ka natatakot? Sinong takot? Hindi ko naman pinlano na dalhin to, no? Hindi ko rin alam kung paano napunta sa leeg ko. Pero dahil nandito na to at para hindi na rin ako tabla ng kademonyuhan mo, isusuot ko na lang. Ang sabihin mo, natatakot ka sa aswang. At saka, hindi ba dapat bawang ang kwintas mo kung talagang takot ka? Nakakainis ka talaga. Halika na nga. Tatawa ka na lang ba magdamag? Uuwi na lang ulit ako sa bahay kung iinisin mo pa rin ako. Uy, hindi na. Magiging seryoso na ulit ako. Mamaya na lang ako magbibiro. Magmaneho ka na nga. Naiiling na lang si Robert bago sumunod sa utos ni Rose. Agad niyang pinaandar ang makina ng kotse habang pasimpleng sumilip sa bahay ni Rose. Mabuti na lang at hindi nagising ang mami nito. Siguradong yari sila kung nahuli sila sa kanilang pag-alis. Plano nilang bumalik bago sumikat ang araw upang hindi mabisto ng kanilang mga magulang na lumabas sila ng 10 oras ng gabi. Maliit man ang tsansa na makauwi sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan, hindi nila gusto sayangin ang pagkakataong ito. Ayan na. Handa na ba kayo makakita ng aswang? Isa lang ang sumagot sa dalawa, walang iba kundi si Rose. Nanatiling tahimik lang si Tyrone at panay ang usal ng dasal, sadyang hindi ipinaririnig sa dalawa. Habang bumabiyahe sila papunta sa barangay San Rafael, tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang malamig na hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan. Si Rose na kanina ay masigla, ngayon ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Napansin niyang madilim at halos walang tao sa paligid. May ilang anino siyang nakikita sa gilid ng daan pero hindi siya sigurado kung tao ba yun o kung ano. Malayo pa ba tayo, Tyrone? Alam ko dapat malapit na tayo eh. Dapat meron na tayo nakikita mga kabahayan. Nagtataka ako bakit hanggang ngayon wala pa rin. Ni isang ilaw wala tayong makita. Hoy Robert, baka naman nililigaw mo na yung daan ha? Hindi. Sigurado ako na tama ang daan natin. Tama si Robert. Ano nangyari? Ano ba kayong dalawa? Ang ingay-ingay nyo. Di naman kasi tayo naliligaw eh. Natural, gabi na. Di ba kwento mo sa amin kapag gabi nagpapatay ng ilaw ang mga kababaryo mo? Tanga, maski naman magpatay sila ng ilaw, dapat sana meron man lang mailawan yung headlight. Kita mo, puro puno at talahib ang nadadaanan natin. Mabuti pa umuwi na tayo. Iba ang kutob ko eh. Atras na lang natin ang misyon na to. Atras? Nagsisimula pa lang tayo. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na may nawawala sa inyo tuwing gabi?
Malay natin, ngayon natin matuklasan ng totoo. Di mas magiging popular tayo. Hindi yun ang punto ko. Wala kasi ako halos impormasyon patungkol sa mga nawawalang tao sa amin. Kahit nga mga pulis hindi sila mahanap eh. Tayo pa ba? Kasi nga naghahanap sila sa umaga. Di tayo sa gabi, panigurado may makukuha tayong impormasyon. Tumahimik na lang si Tyrone. Hindi nito masabi sa kanila na nagsisisi na ito na pinayagan nito ang mga kaibigan sa kanilang naging plano. Nagsimula silang makarinig ng alulong ng aso. 1, 2, 3 hanggang sa naging marami na ang asong umaalulong na tila nagpapahiwatig ng babala. Ilang sandali lang, napasigaw si Robert nang may biglang tumama sa kanilang kotse. Pati si Rose ay napasigaw na rin. Inihinto ni Robert ang kanilang sasakyan. Ano yun? May nasagasaan tayo! Robert, ano ka ba naman? Ba't di ka nag-iingat? Naku, malalagot tayo nito. Biglang lumitaw eh. Hindi ko kasalanan. Ayun oh, tignan nyo parang may nakabulagta. Nagtaka ang dalawa sa sinabi ni Robert. Wala silang makita na nasa harapan ng kotse. Mas lalong lumakas ang ungol ng mga aso. Kinabahan ng dalawa. Biglang nagpakita ang buwan kaya mas lumiwanag ang paligid. Napansin ni Rose na masukal pa rin ang kanilang dinaraanan. Sandali, papunta na sa gubat ang daang to ah. Uy, hindi nga. Robert, ano bang ginagawa mo? Paandarin mo na ang kotse. Hindi gumalaw si Robert. Bagkus ay natulala ito at nakatingin lang sa harap ng kanilang sasakyan. Robert, paandarin mo na! Nasasayang ng oras natin! Hindi pwede. May nakaharang na malaking paniki sa harap natin. Nananakot ka ba? Ano bang trip mo? Tyrone, ikaw na nga ang magmaneho? Hindi nyo ba nakikita yan? May paniki sa harapan. Patay na paniki. Wala kami nakikita, Robert. Kung magiging ganyan ka, umuwi na kayo. Sa inyo na lang muna ako makikitulog. Dumadami ang paniki! Umalis na tayo dito! Lintik! Hindi umaandar ang kotse! Nataranta sina Tyrone at Rose sa biglang reaksyon ni Robert. Hindi nila alam kung nagbibiro lang ito o may totoong nakita. Pero nang makita nila ang pamumutla ng mukha niya at ang takot sa kanyang mga mata, naging malinaw na hindi ito basta biruan. Mabilis na sinubukan ni Robert na paandarin ang sasakyan, pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito umaandar. Nanginginig ang kamay niya habang paulit-ulit na pinipihit ang susi pero nananatiling patay ang makina. Ano ba, Robert? Walang mga paniki. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi sumagot si Robert. Patuloy lang siya sa pagkataranta. Pilit na pinaaandar ang kotse. Biglang nakarinig sila ng ingay mula sa gubat. Tila papunta ang ingay na yun sa gawin nila. Doon pa lamang umusbong ang kaba ni Rose. Hindi sumagot si Robert. Patuloy siyang kinakabahan habang pilit na pinapaandar ang kotse. Paulit-ulit niyang pinihit ang susi pero hindi pa rin ito gumagana. Biglang may narinig silang ingay mula sa gubat. Mabigat ang tunog ng mga yabag, parang may papalapit sa kanila. Napatingin sina Tyrone at Rose sa direksyon ng tunog. Doon pa lang naramdaman ni Rose ang matinding kaba. Nanginginig ang kamay niyang napahawak sa rosaryong nasa leeg niya habang si Tyrone naman ay napalunok at napatingin kay Robert. Umaasang mapapaandar na nito ang sasakyan bago pa mahuli ang lahat. Tyrone, umalis na tayo rito! Robert, pumunta ka sa likod! Hindi natinag si Robert. Mas lalo itong napasigaw sa takot kaya wala nang nagawa si Rose kundi sampalin ng kaibigan na ikinahinto ng pagsigaw nito. Umayos ka nga! Umuwi na tayo kaya pumunta ka sa likod at si Tyrone na ang magmamaneho! Umalis na tayo! Hindi nga maganda ang lugar na ito! Mabilis na lumipat si Robert sa likod at pinaandar na ni Tyrone ang kotse. Ngunit nakakailang ulit na sila nang hindi pa rin ito umaandar. Mas lumadami na sila! Umalis na tayo! Sinusubukan ko! Lintik na yan! Sinasabi ko na nga ba't hindi dapat tayo nagpunta dito eh! Biglang naramdaman ng tatlo ang unti-unting paggalaw ng kotse. Parang may kung anong mabibigat na bagay ang dumadapo rito. Sa una, marahang pag-ugalang, pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang paggalaw. Halos yumanig na ang buong sasakyan.
Pakiramdam ni Rose hindi lang mula sa labas ang galaw, parang may kung anong gumagapang sa ilalim ng kotse. Napatingin siya kay Robert na tila hindi na makahinga sa takot. Si Tyrone naman, pilit pa ring pinipihit ang susi. Umaasang aandar na ang sasakyan bago pa lumala ang nangyayari. Putya, aandar ito kung aandar. Parang nasiraan yata tayo. Napahawak si Rose sa kanyang leeg. Nagmasid siya sa paligid at mula sa malayo, may anino ng babae ang nahagip ng mata ni Rose. Tyrone? Tyrone! May babae! Itinuro ni Rose ang gawi kung nasaan ang anino, ngunit pagtingin ni Tyrone, wala itong nakita. Imbis pansinin yun, itinutok nito ang atensyon sa pagpapaandar ng kotse. Mas lalong gumagalaw ang sasakyan nila, kaya napadasal na lang ng taimtim ang tatlo. Ilang sandali, biglang huminto ang paggalaw ng kotse. Wala na. Nawala ang mga paniki. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na wag na tayong pumunta dito? Ano ba? Wala na tayong panahon para magsisihan. Umalis na tayo. Lumingon ulit si Rose kung saan niya nakita ang anino. Pero imbis na babae ang kanyang nakita, nakadungaw sa may bintana niya ang matandang lalaki. Maputla ito, may mahabang balbas at malalim ang mga mata. Napasigaw si Rose habang nakatitig sa matandang lalaking nakadungaw. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang parehong matandang lalaking nakita nila sa paaralan noong isang araw. Kasabay ng kanyang pagsigaw, napasigaw din sina Robert at Tyrone nang mapansin nilang dahan-dahang idinidikit pa ng matanda ang mukha nito. Tapos ay naglakad-lakad paikot sa kotse. Bakit siya nandito? Sinusundan niya ba tayo? Tyrone, ano pang hinihintay mo? Paandarin mo na tong sasakyan! Lintik, ayaw nga umandar! Napatingin silang tatlo sa matanda na ngayon ay halos nasa harapan na ng kanilang sasakyan. Nanginginig na napahigpit ng kapit si Rose sa kanyang suot na rosaryo. Sa wakas, maisa sa katuparan na. Napalingon ang matanda sa likod niya tsaka napahampas sa kotse kaya mas lalo silang natakot. Makikita sa mga labi nito ang malademonyong ngisi. Napansin ng tatlo na ang mga kamay nito ay napakarumi, tila naghukay sa lupa. Humanda kayo! Saktong umandar ang sasakyan nila kaya pinaharurot ito ni Tyrone. Sinundan nila ang daan pa uwi. Tahimik ang bawat isa ngunit bakas pa rin sa mga mata nila ang takot at pangamba. Robert, may inihanda tayong mga kagamitan, di ba? Kuhanin mo sa likod. Ikaw ang nagsabi sa amin kanina tapos hindi mo rin nilabas para magamit. At ako pa may kasalanan? Hindi ba dapat kung hindi kayo nagyaya na pumunta dito, may mangyayari bang ganito, ha? Ano ba? Tumahimik kayo! Uuwi na tayo. Hindi na tayo ulit pupunta rito kaya hindi na kailangan ng kahit anong kagamitan. Pinasok natin ang piligrong ito, Rose. Hindi basta-basta tayo pakakawalan ng kung anumang mga nilalang na yun. Kaya kailangan mo maging handa. Kung mapapansin mo, kanina pa tayo pabalik-balik lang sa lugar kung saan tayo kanina huminto. Pabalik-balik? Hindi. Di ba kanina hindi natin yan nadaanan at... Naputol ang sinasabi ni Rose nang makita ulit niya ang mismong gubat kung saan niya nakita ang anino. May iniabot si Robert sa kanyang kahoy na matulis. Ramdam ni Rose ang lamig ng kamay ni Robert. Pagtingin niya sa binata, nakita niya ang pangamba. Galing yan sa albularyo na pinuntahan ko noong 1 linggo. Ang sabi niya, pwede natin yung gamitin kung sakali mang may makita tayong aswang. Yun ay kung aswang nga ang kinakalaban natin. Anong ibig mo sabihin, Tyrone? Meron ka pa bang hindi sinasabi sa amin? Si Malita ba talaga may gawa ng lahat ng ito? Sino nakita nating matanda kanina? Napasabunot si Tyrone sa buhok. Tila hindi rin alam kung paano sasagutin ang lahat ng tanong ng kaibigan. Nakita ni Rose ang pagkabahala din sa mukha ng binata. Wala akong alam. Bakit ba kasi tayo nagpumilit eh? Wala nang sisihan. Ang kailangan natin ngayon, impormasyon, Tyrone. Kailangan namin malaman kung ano o sino talaga ang kinakaharap natin. Lintik naman. Maliban sa naikwento ko sa inyo, nasabi din ng lola ko na isa si Malita sa mga makapangyarihang mambabarang noon.
Marami na siyang nababarang na mga babae lalo na magaganda. Hindi lang din si Malita naging ganun dahil gusto lamang niya. Napakagandang dilag noon ni Malita. At dahil sa kagandahan niya, maraming mga lalaki ang niligawan siya. Pero dahil ayaw ni Malitang magkaroon muna ng nobyo nun, lahat ng yun hinindihan siya. Pero may isang lalaki na hindi nagustuhan ng pagtanggi ni Malita. Kaya isang araw, pinagsamantalaan siya ng lalaking yun. Pero hindi na kontento yung lalaki. Pinapunta pa niya ang iba niya mga kaibigan at lahat sila pinagsamantalahan yung dalaga. At para makasiguro na hindi na magsasalita si Malita, sinira nila ang kagandahan niya. Binuhusan nila ng asido ang kalahating parte ng mukha niya. Itong naging dahilan kung bakit naging makapangyarihang mambabarang si Malita. At dahil dun, naging panganib na siya sa barangay namin at napagkasunduan nilang... Tyron! Sa harapan mo! Dahil sa sigaw ni Rose, biglang inapakan ni Tyron ang preno. Ngunit huli na ang lahat. Dire-diretso silang sumalpok sa isang malaking puno. Para bang hindi na gumana ang preno ng sasakyan. Napatigil ang mundo ng tatlo nang maramdaman nilang bumangga ang kotse. Napapikit si Rose at mahigpit na kumapit sa upuan, habang si Robert ay napasubsob sa sandalan. Dahan-dahang iminulat ni Tyron ang kanyang mga mata, umaasang hindi sila tumilapon palabas. Nang tuluyan niyang makita ang nasa harapan, tumambad sa kanya ang punong nabangga nila. Ano nangyari? Buhay pa ba tayo? Putsa, ano yun? May nasagasaan tayo? Wala. Pero bakit parang hindi normal ang punong yan? Namamalikmata lang ba ako? Napatingin silang tatlo sa harapan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumilitaw sa katawan ng balete ang tila gumagalaw na mga anino. Para bang may mga bagay na kumikilos sa loob nito. 1, 2, 3, mas lumilinaw. Mga hugis ng tao, ngunit wala silang mga mata, walang bibig, parang mga kaluluwang nakakulong sa kahoy. Ah! Ano yan? Hindi ko alam. Kailangan natin makaalis dito. Napahigpit ng hawak si Robert sa parehong patalim na meron si Rose. Tyron, paandarin mo ulit ang kotse. Biglang lumamig ang paligid. Umihip ang isang kakaibang simoy ng hangin at isang malakas na sigawang umaalingaw-ngaw mula sa loob ng puno. Kasabay nito, biglang nagbukas ang makina ng kotse. Umilaw ang mga headlights, ngunit imbis na normal na liwanag, isang pulang kulay ang lumabas mula rito. Lintik na yan. Bakit naging pula? Hindi kaya... Heto, Tyron. Kailangan mo rin itong patalim. Iniabot ni Robert ang patalim sa kaibigan. Lahat sila naghihintay sa posibleng mangyari sa kanila. Taimtim na nanalangin si Rose. Ayaw niyang paniwalaan na nangyayari ang lahat ng ito sa kanila. Bago pa sila makagalaw, lumitaw sa harapan ng sasakyan ng isang figura. Si Malita. Ngunit hindi ito mukhang anino lang. Mas malinaw na ang kanyang anyo. Ang kalahati ng kanyang muka ay sunog at natutuklap, habang ang isa naman ay may maputlang kutis at parang porselana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Malita! Siya ba yan? Napahawak si Rose sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, pero pakiramdam niya parang may pumipigil sa kanya. Magsasalita na sana siya nang biglang nakaramdam siya ng malamig na kamay sa kanyang mga paa. Tyron! Robert! May kumakapit sa akin! Agad na lumapit si Robert at hinila si Rose mula sa kanyang upuan. Tumulong din si Tyron. Kapwa sila balisa at nagmamadali. Ngunit bago pa nila tuluyang mailabas ang dalaga, napatingin sila sa isang bagay na ikinagulat nila. May isang kamay na mahigpit na nakahawak sa binti ni Rose. Madilim at kulubot ang balat nito, halos kulay uling at tila hindi normal ang anyo. Hindi nila matukoy kung saan ito nagmula. Walang butas sa ilalim ng sasakyan at wala rin silang nakikitang katawan o anino na maaaring pagmamay-ari nito. Nanlaki ang mga mata ni Rose nang maramdaman niyang lalong humihigpit ang hawak nito sa kanyang binti.
Napasigaw siya sa takot habang pilit niyang inilalaban ang sarili mula sa malamig at nakakakilabot na kamay na yun. Tyron, tusukin mo ng kahoy! Hindi ko alam kung tatalab yan pero wala na tayo iba magagawa! Huwag! Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Hindi dapat sinasaktan ng kaluluwa kung hindi naman natin ito kayang talunin. Hinihila na ako! Bilisan niyo! Tulungan niyo ako! Wala akong pakialam. Gusto mo ba makuha si Rose ng nilalang na to? Tusukin mo na! Dalihan mo! Tulungan niyo kami, mahabaging ama. Walang nagawa si Tyron. Alam man nito na magdudulot ito ng mas malaking kapahamakan, kinakailangan nitong tulungan ng kaibigan. Napatingin muna ito sa harapan. Nakita nito ang matalim na pagtingin ni Malita kay Rose. Napatingin muli ito kay Rose na halos mawalan na ng malay sa takot. Tinurok na ni Tyron ang kahoy sa kamay na yon kasabay ng pagsigaw nito. Napakatinis ng boses nito bago bigla itong nawala. Kinuha ni Tyron ang pagkakataon na yon para humarurot at umalis sila papalayo sa lugar. Naramdaman nilang unti-unting bumabalik ang normal na paligid. Naglaho ang malamig na hangin, nawala ang ungol ng mga aso at sa unang pagkakataon ay nakita nilang may mga ilaw na ang barangay sa di kalayuan. Nakalabas na tayo! Sa wakas, nakatakas tayo! Napayakap siya kay Robert. Batid ng lahat ang takot at alam nila ang pangyayaring ito ay hindi nila makakalimutan. Tapos na ba? Ligtas na tayo, hindi ba, Tyron? Tahimik lang si Tyron na nagmamaneho. May kakaiba itong nararamdaman. Hindi ganun kadali na iiwanan sila ni Malita. Ngunit may parte rin sa loob nito na nagdarasal na sana ito na ang pagtatapos ng kababalaghan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa harap ng bahay nila Rose. Rose, andito na tayo. Ayos ka lang ba? Yung paa mo, hindi ba masakit? Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus ay tahimik lang itong nakahawak sa kanyang rosaryo. Natatakot ako. Baka masundan tayo ni Malita. Alam ko hindi yung titigil ng basta-basta. Kailangan nating humanap ng albularyo. Albularyo? Ano ka ba naman, Tyron? Magpahinga naman muna tayo. Tignan mo to si Rose, oh. Takot na takot pa. Pero pwedeng malagay sa peligro si Rose. Maniwala ka sa akin. May nararamdaman pa akong kakaiba. Walang mangyayaring ganoon, Tyron. Pagsapit ng tanghali mamaya, pupunta tayo para mapatingin natin sa albularyo ang bawat isa. Hanggang walang nangyayari kay Rose, alam nating ligtas siya. Rose? Biglang natigilan ng dalawa nang makitang walang impik pa rin ang babae sa loob ng sasakyan. Parang wala itong naririnig. Rose, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang. Wala. Mabuti pa umuwi na kayo. Baka makita pa kayo ni Mami. Malalagot tayo sa kanya. Yang sasakyan mo, Robert, anong gagawin natin? Walang halaga ang sasakyan, Rose. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang importante sa amin ngayon, makitang okay ka. Anong hindi mahalaga? Anong sasabihin ko sa mami ko kapag nakita niyang ganito ang kotse niya? Magbibigay ako ng share ko para sa pag-ayos niyan. Huwag kang mag-alala. Ba dapat lang? Ikaw naman na nakabangga nito eh. Shh! Huwag kayong maingay, baka magising si Mami. Hindi na siya naghintay ng tugon mula sa dalawa at tuluyang tumalikod sa kanila. Mahigpit niyang hinahawakan ng rosaryong nakasabit sa kanyang leeg habang dahan-dahang pumapasok sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, patay ang mga ilaw at mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Habang papalapit siya sa kanyang kwarto, biglang bumalot sa kanya ang isang hindi maipaliwanag na malamig na hangin. Binilisan niya ang paglalakad, nais na makarating kagad sa loob. Pagkapasok niya, agad siyang nagtalukbong ng kumot, umaasang mawawala ang takot na nararamdaman niya. Dahil sa matinding pagod, unti-unting bumigat ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nakatulog. Kinaumagahan, napansin ng ina ni Rose na hindi pa ito bumabangon. Nagtaka siya dahil kadalasan ay maaga itong gumigising, lalo na tuwing linggo. Pinuntahan niya ang kwarto ng anak ko upang gisingin ito. Paglapit sa pinto, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Nanindig ang kanyang balahibo.
Ngunit pinilit niyang wag magpadala sa takot. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang anak na mahimbing pa ring natutulog. Tinawag niya ito, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Lalo siyang nag-alala nang mapansin ang pamamaga ng mga paa ni Rose. Sa isang tingin pa lamang, alam na niyang may hindi magandang nangyayari sa katawan nito. Dali-dali siyang lumabas upang kumuha ng dahon. Pagkatapos ay itinapal niya ito sa namamagang paa ng anak. Napatingin siya sa leeg ni Rose at saglit na nabawasan ang kanyang pangamba nang makita ang rosaryong nakasabit dito. Napalunok siya ng laway. Unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan ang isang pangamba na pilit niyang itinatanggi. Bigla niyang nasabi na mukhang nahanap na si Rose na kung sino man o anumang naghahanap dito. Binuhat niya ang anak at dinala sa isang silid na matagal na niyang hindi binubuksan. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli niya itong nagamit, kasama ang lahat ng alaala at karanasang pilit niyang kinakalimutan. Ngunit ngayon, tila ang kapalaran na mismo ang nagtulak sa kanya upang muling harapin ang nakaraan na matagal na niyang tinatakasan. Samantala, sa bahay nila Robert, tahimik lang sila sa isang sulok at pinag-iisipan ang mga nangyari sa kanila sa gubat. Napansin ni Robert ang paulit-ulit na pagkamot ni Tyrone sa kanyang mga kamay, isang malinaw na senyales ng kanyang matinding pag-aalala. Hindi pa man nila lubos na nauunawaan ang lahat, ramdam nilang hindi pa rin natatapos ang bangungot na kanilang sinimulan. Masama ang kutob ko. Hindi ito matatapos ng ganito lang. Kinakailangan kong pumunta sa amin para malaman kung anong pwedeng gawin natin. Babalik ka ngayon sa inyo? Hindi ba delikado? Hindi lumalabas si Malita tuwing umaga. At kinakailangan ko rin gawin to para maligtas ang kaluluwa nating tatlo. Kahit ako, hindi ko alam kung ano o sino talaga ang kinakalaban natin. Kung si Malita nga, kinakailangan natin manghingi ng tulong sa may alam kung paano natin siya matatalo. Masama ang pakiramdam ko sa balak mo. Pero sige, basta mag-iingat ka ha. Balitaan mo ko. Mamaya din pupunta ako sa albularyo para manghingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Magiging ligtas tayong lahat. Sana nga. Mag-iingat ka rin. Si Rose tawagan mo rin mayat maya ha. Tumango si Robert at lumabas na si Tyrone. Habang naghihintay ng masasakyan pa uwi, napansin niyang nawala ang pakiramdam niya na parang may nagmamasid. Di tulad ng magkakasama silang tatlo o kung kasama niya si Rose. Hindi kaya dahil... Si Rose! Lintik! Kinakailangan ko nang umuwi sa amin para matulungan siya! Halos madapa na si Tyrone sa bilis ng kanyang takbo at nang may mapadaang tricycle, kaagad niya itong pinara at nagpahatid sa kanilang baryo. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Oh anak, nandito ka na pala. Kamusta ang overnight mo kina Robert? Natapos na ninyo ang assignment ninyo? Heto may pagkain, mag-almusal ka na. Naku ang aga-aga ba't basang-basa ka ng pawis?" Sa kabila ng malumanay na tinig ng kanyang ina, nanlalamig ang buong katawan ni Tyrone. Hindi niya magawang sumagot kaagad. Nanginginig ang kanyang mga kamay at may luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Nay, patawarin mo ako. Bakit ka nanghihingi ng tawad? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Eto tubig, anong problema mo? Hindi na nagawang uminom ni Tyrone ng tubig. Hinang-hina na siya. Kagabi, Nay, lumabas kami. Pumunta kami dito at nakulong kami sa gubat. Nakatakas kami pero hindi ko alam kung nakatakas ba talaga kami sa kapahamakan. Nang marinig ang sinabi ng binata, biglang nanginig ang kamay ng kanyang ina at hindi sinasadyang nabitiwan niya ang baso na hawak niya. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Halos hindi makahinga si Tyrone habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang ina. "Ano? Kagabi? Bakit niyo ginawa yun? Mapanganib ang gubat tuwing gabi at alam mong hindi lang gubat kundi ang buong barangay natin. Ilang beses na kitang binalaan, bakit mo yun ginawa? At sinong kasama mo? Si Robert?" Sila Robert at Rose, Nay. Diyos ko po, mahabaging ama. Bakit niyo ginawa yun? Hindi namin alam. Gusto lang sana namin tignan kung totoo nga ba na... Aray!
Biglang nakaramdam siya ng pamimilipit ng kamay. Napatingin siya dito at muli, mas sumakit ito. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina. Hindi na ito nag-atubiling mag-alala at mabilis siyang inilalayan paupo sa sofa. Aray! Aray, Nay! Yung kamay ko parang may bumabali! Anong nangyari kagabi? Umupo ka rito. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari kagabi. Habang hawak ang nanginginig na kamay ng anak, napansin niya ang balat nito ay nagiging matingkad na pula. May mga ugat na lumilitaw at tila may lumalalim na marka sa kanyang palad, parang kinokopya ang hugis ng kung anong bagay na kanyang hinawakan. Pumunta kami dito kagabi at bigla kaming nakulong sa gubat. Nakita namin si Malita, Nay. Totoong buhay si Malita at siyang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao dito sa atin. Hindi ba kaya niya pinapatay ang mga tao dito dahil naghihiganti siya sa ginawang pagtatago ng mga tao sa anak niya? Buhay pa ang anak ni Malita, Nay. Aray! Ano? Si Malita? Imposibleng si Malita ang nakita niyo. Nay, ang sakit talaga! Aray! Tulungan mo ako, Nay! Mukhang nabarang ako ni Malita! Diyos ko po, kinakailangan ko siyang tawagan. Hintayin mo ako dyan, anak. May tutulong sa'yo. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Agad na bumitaw ang kanyang ina at mabilis na kinuha ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang numero ng kung sino man ang maaari niyang tawagan. Hindi maitago sa kanyang muka ang matinding kaba, lalo na't hindi niya alam kung ano ang dapat gawin sa lumalalang kalagayan ng kanyang anak. Samantala, halos hindi makagalaw si Tyrone sa matinding sakit. Para bang may matalim na kuko na pilit kinakayod ang loob ng kanyang buto. Napangiwi siya. Pinilit pigilan ng sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang bibig. Kasabay nito, unti-unting nagkaroon ng madilim na pasa ang paligid ng kanyang kamay na tila ba may lasong gumagapang sa kanyang laman. Nay, ano pong nangyayari sa akin? Kailangan ka namin ngayon. Kakaibang nangyayari kay Tyrone. Pumunta sila sa gubat kagabi. Nagmamakaawa ako. Ikaw lang ang makakatulong sa kanila. Yun ang huling narinig ni Tyrone bago siya bumagsak sa sahig. Nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Dahan-dahang lumabo ang paningin ni Tyrone at bago siya tuluyang nawala ng malay, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi si Malita kundi ang iba. May balbas, nakakatakot ang mga mata, napakaputla. Nakatingin ito sa kanya ng isang mapanuksong ngiti. Nagmamadaling tumakbo si Robert papunta sa bahay ni Rose. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari. Paulit-ulit niyang tinatawagan sina Tyrone at Rose pero wala ni isa sa kanila ang sumasagot. Kinakabahan siya sa isiping baka may masamang nangyayari. Pagdating niya sa harapan ng bahay, kaagad siyang kumatok. Tita! Tao po! Tao po! Napatingala siya sa tahanan ni Rose. Walang sumagot sa kanya kaya mas lalo siyang kinabahan. Dati palaging kaagad siyang pinagbubuksan ng nanay ni Rose. Ngunit ngayon, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tita, si Robert ito. Kaibigan ni Rose. Nandiyan po ba siya? Balak po sana naming lumabas at... Biglang bumukas ang pinto, dahilan para mapaatras ang binata. Baka sa mukha ng ginang ang labis na pag-aalala na may kasamang galit. Tita, nandiyan po ba si Rose? Pwede ko po ba siyang makausap? Ngunit imbis na sagutin siya, ay agad itong nagtanong sa kung ano ang ginawa nila ng kanyang anak. Napaluhod kaagad si Robert. Alam niyang siya ang may kasalanan at tinatanggap niya ang galit ng nanay ni Rose. Wala siyang maidadahilan. Siya ang nagdala sa babae sa panganib. Sa mga sandaling yun, isang bagay ang nasa isip niya. Sana siya na lang ang nahihirapan ngayon at hindi si Rose. Patawad po. Kasalanan ko lahat. Pinilit ko silang dalawa ni Tyro na pumunta doon at alamin kung sino si Malita at ang mga nawawalang tao sa barangay nila Tyrone. Napamulagat ang ginang nang marinig ang sinabi ng binata. Agad nitong tinanong kung kanino nila nalaman ang kwento tungkol sa babae.
Pinunasan niya ang kanyang luha at saka tumingala. Nakita niya ang pagkabahala at pagtataka sa muka ng ina ni Rose. Magsasalita sana siya nang umupo ito sa harapan niya at nagmasid sa paligid. Nanindig ang balahibo niya sa paraan ng pagsipat nito sa paligid. Inutusan niya ang binata na tumayo at pumasok sa kanilang bahay para mag-usap ng masinsinan. Hindi na nagdalawang isip si Robert. Gusto na niyang malaman ang kalagayan ng kaibigan niya. Pagkapasok niya sa loob, agad niyang napansin ang bigat ng enerhiya sa loob ng bahay. Wala siyang nakitang ilaw, sarado ang mga bintana at ang kaunting sinag ng buwan ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay. Ang hangin ay may halimuyak na nasusunog na halamang gamot, nagpapalutang sa kakaibang pakiramdam na tila siya'y nasa ibang mundo. Naikwento sa akin ni Tyrone na sabi daw ng lola niya, yung barangay San Rafael mapanganib dahil sa isang gumagalang aswang tuwing gabi. Matagal na kaming nagpupunta sa iba't ibang lugar para makakita ng totoong aswang. Kagabi, napag-usapan namin pumunta doon para malaman ang katotohanan. At nakita namin si Malita, ang babaeng kumukuha sa mga taong naninirahan sa San Rafael. Siya ang posibleng nananakit ngayon kay Rose, kaya kailangan natin siyang dalhin sa albularyo. Ngunit nakita ng binata ang ilang beses na pag-iling ng babae. Naguluhan siya nang makita ito. Agad na sinabi ng ginang na wala namang lola si Rose. Bago pa isilang ang dalaga ay patay na ang lola nito. Kinilabutan si Robert. Hindi siya makapaniwala na wala pala talagang lola si Rose. Hindi na siya nakapagsalita nang tumayo ang ginang at niyaya siya papunta sa kwarto kung nasaan ang dalaga. Nakita niya ito na nakahiga sa kama, napapalibutan ng kandila at mga santo. Ang kulay ng balat nito ay wala ng sigla, tila binabawian na ng buhay. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng paghihirap. Inamin ng ina na lahat na ng pwedeng gawin sa anak niya ay ginawa na niya, pero lahat ay hindi umubra. Malakas umano ang kapangyarihang kumapit sa kanyang anak at hindi niya maiaalis ang sumpa ng kulam. Albularyo ka, tita? Hindi ito sinabi sa amin ni Rose. Tumango ang babae. Isa nga itong albularyo pero matagal nang kinalimutan ng kanyang dating kakayahan. Matagal na rin kinalimutan ng kanyang nakaraan at wala na siyang balak na sabihin ito kanino man. Biglang nakaramdam si Robert na may matang nagmamasid sa kanila. Kasabay nito, umungol si Rose na parang nasasaktan. Agad silang nataranta at mabilis na lumapit sa kanya. Inutusan si Robert na hawakan ang mga kamay ni Rose at siguraduhin hindi ito masyadong gagalaw. Agad niyang sinunod ito pero hindi niya napigilan ng sarili na sabihin na may nakita siyang nagmamasid sa kanila. Pinaghinalaan niyang si Malita ang dahilan ng nangyayari kay Rose. Ngunit kaagad siyang pinatahimik at sinabihang gawin na lang ang pinag-uutos sa kanya. Hindi nakapagsalita si Robert sa naging reaksyon ng ginang. Tahimik niyang sinunod ang utos at hinawakan ang kamay ni Rose na ngayon ay pinagpapawisan at halatang namimilipit sa sakit. Napatingin siya sa paa nito na ngayon ay nangingitim na parang nabubulok. Patuloy na nagdasal ang ginang habang may binubulong na hindi maintindihan ni Robert. Kinuha nito ang isang bote ng likido at matagal pang nagdasal. Bawat minuto ay tila mas lumalakas ang sigaw ni Rose sa sakit. Nang matapos ang dasal, pinatakan niya ng likido ang labi ng dalaga. Bigla itong nanginig, kaya mas hinigpitan ni Robert ang hawak dito. Habang patuloy ang ginang sa pagdarasal, taimtim ding nanalangin si Robert. Umaasang matatapos na ang lahat at tuluyang mawawala ang sumpang bumabalot kay Rose. Ilang sandali lang, tumigil na ang panginginig ni Rose at nakatulog ito muli. Maayos na po ba siya? Gagaling na ba si Rose? Umiling ang ginang at sinabi nito kay Robert na isang paraan na lang talaga ang kailangan nilang gawin para gumaling si Rose. Kailangan nilang bumalik sa gubat para maikulong ang kaluluwa ng taong kumulam sa kanya. At sinabi pa nitong nagpapasalamat siya dahil naisuot niya ang rosaryo sa anak nang may naramdaman siyang kakaibang enerhiya sa paligid. Naniniwala siyang yun ang dahilan kaya hindi nakapasok ang masamang espiritu sa katawan ng anak niya. Pero hindi ba mas mapanganib kung magpatingin tayo sa mas malakas na albularyo? Muling napailing ang matandang babae. Wala na siyang nakikitang ibang paraan. Kung hindi lang sana sila pumunta sa gubat, hindi sana mangyayari ito kay Rose.
Alam niyang wala ng ibang albularyo na may sapat na kakayahan upang labanan ng ganitong klaseng kulam, kung hindi siya lamang. Ramdam niya ang matinding enerhiya ng sumpang bumabalot sa anak niya. Kakaiba ito at mas malakas kaysa sa mga karaniwang kulam. Hindi nakapagsalita si Robert. Napatungo na lamang siya at marahang hinawakan ang kamay ni Rose. Naaalala niya ang mga ngiti ng kaibigan. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya at hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili kung meron man. Kung kinakailangan kong ialay ang sarili ko para lang gumaling ka, gagawin ko. Biglang may kumatok muli sa pintuan ng bahay ni Rose. Mabilis at malalakas ang bawat pagkatok. Namutla si Robert sa pag-aakalang kalaban muli ang dumadalaw sa kanila. Ate, buksan mo ang pinto! Nandito kami ni Tyrone! Tyrone? Bumungad si Tyrone, nakasandal sa kanyang ina. Namumutla ito, pawisan at nanginginig ang buong katawan. Nangingitim at namamaga ang kanyang kanang kamay, tila may mabibigat na ugat na gumagapang sa balat nito. Nangangatog ang kanyang mga labi at ang mga mata niya ay halos hindi na makita ang liwanag. Tita Linda, ano nangyari sa kanya? Ba't siya nagkaganyan? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang nagkaganito at paglipas ng ilang sandali ganito na. Ate, tulungan mo kami. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Rose at sinabing maski siya ay may malaking problemang kinahaharap. Katulad ni Tyrone ay may sakit din ang kanyang anak. Si Rose, kumusta? Nasa loob, huwag kayong mag-alala. Tutulong ako para gumaling na kayo. Daan-daan lang sa paglalakad. Niyaya ni Robert si Tyrone papasok sa bahay at dinala siya sa isang upuan malapit kay Rose. Muli niyang sinipat ang kaibigan. May tumutulong likido mula sa mga sugat sa kanyang kamay at tila nagiging mas malalim ang mga ito sa bawat sandaling lumilipas. Nang maiayos na si Tyrone ay agad siyang inutusan ng nanay ni Rose na umuwi na. Hindi nila siya papayagang sumama sa gubat dahil ayaw nilang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Mas makakabuti raw na hindi na siya makisali sa gagawin nila. Hindi! Ako may kasalanan kung bakit ito nangyayari sa kanila. Kailangan kong tumulong. Tita, nagmamakaawa ako. Ayoko malagay sa peligro ang buhay ng mga kaibigan ko. Wala kang kasalanan. Ang may kasalanan nito ay yung kumulam sa kanila. Nakatakda na talaga ito at inaasahan na naming mangyari. Nakatakda po? Wala ka nang dapat pang malaman. Umuwi ka na at kami na ang bahala sa mga kaibigan mo. Magsarado ka ng bahay nyo. Wag na wag kang magpapapasok ng hindi mo kakilala. Pero tita... Ipipilit pa sana niya ang gusto pero nang makita niyang galit na ang nanay ni Rose, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Lalo pa nang niyaya siya papalabas ng bahay. Nang nasa labas na ng bahay ay napatigil siya at saglit na nag-isip. Teka, tama ba yung narinig ko kanina? Ang tawag ni tita sa mama ni Rose ay ate. Magkakilala sila. Wala namang nababanggit yung dalawa na magpinsan sila. Napatingin siya sa madilim na daan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanyang balat. Dala ang hindi maipaliwanag na bigat. Alam niyang may hindi sinasabi sa kanya ang dalawang ginang. Alam niyang may mas malalim pang lihim ang nakatago sa mga pangyayaring ito. Pagkaalis ng binata, mabilis na isinara ng ginang ang pinto ng kanyang bahay at hinarap ang kanyang mga bisita. Tahimik na tumango ang ina ni Rose habang nakatingin sa kanyang kapatid. Pareho nilang alam ang dahilan ng paghihirap ng kanilang mga anak. Wala nang ibang may kagagawa nito kundi ang kaluluwang matagal na nilang kinatatakutan. Habang nag-uusap sila, biglang umiyak si Rose. Mahina ngunit puno ng sakit ang kanyang tinig habang tinatawag ang kanyang ina. Sinasabi niyang hindi na niya kaya ang sakit na nararamdaman niya sa buong katawan na gusto na niyang matapos ang paghihirap. Lumapit kaagad ang ina nito, hinawakan ang kamay ng anak at sinabing kumapit lang ito at gagaling rin siya. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang yun, hindi niya napigilang mapaluha. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat ng nangyayari ngayon.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, ate. Kailanman hindi mo naging kasalanan ng lahat. Ikaw ang biktima at nararapat lamang na mangyari yun sa kanya. Napaluhod ang ginang sa tabi ng anak. Hinalikan niya ang kamay ni Rose. Dinadama ang mainit nitong balat. Napansin niyang tila unti-unti nang nawawalan ng lakas ang dalaga. Malapit na ang oras, ate. Kailangan na nating maghanda. Tapusin na natin ang matagal mo nang ibinaon sa hukay. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, hindi kaagad nakatulog si Robert sa kanyang kwarto. Naaawa siya sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka siya kung bakit sila nagkaganoon, samantalang 3 silang magkakasama na nagpunta sa gubat. Ngunit sa kanya ay wala namang nangyaring masama. Babalik sila sa gubat. Kailangan kong pumunta rin dun. Alam kong may maitutulong ako para sa kanila. Walang iwanan. Barkada hanggang sa uli. Tyrone at Rose. Agad siyang lumabas ng bahay at pinaandar ang kotse. Kahit hindi pa nagagawa ang nabanggang parting yon, ay maayos pa rin niyang napapatakbo. At dahil sa nalaman niyang mambabarang o mangkukulam ang gumawa nun sa kanyang mga kaibigan, nakapaghanda siya. May ilang kagamitan siya na maaaring makatulong, mga bagay na nabili niya at nahingi sa mga nakilala niya noong mga albularyo. Itong kahoy. Sabi ng albularyo noon, mabisa ito laban sa mga mangkukulam. Pero hindi ko alam kung pwede ito para sa mga kaluluwa. Di bali na, lahat gagawin ko para mailigtas sila. Agad niyang pinaandar ang kanyang kotse at pinaharurot ito sa kalsada. Hindi alintana ang dilim ng gabi at ang panganib sa daan. Pagdating niya sa daan, nakita niyang papaalis pa lang sila. Tumabi muna siya at nagmasid sa gitna ng mga ito. Inaakay ng 2 ginang ang kanilang mga anak pasakay sa kotse. Doon niya nasilayan ng nakapangingilabot nilang anyo. Ilang sandali pa lang siyang umaalis doon pero tila mas nagiging malala na ang kalagayan ng mga ito. Nakaramdam siya ng galit. Kung ikaw man Malita may kagagawan ng lahat ng ito, ako mismo ang papatay sa'yo! Naalimpungatan si Rose nang maramdaman niya ang bahagyang pag-uuga ng sasakyan. Napakabigat ng kanyang katawan, parang binabalot siya ng isang hindi nakikitang kamay na pilit siyang hinihila pababa. Mahina ang kanyang hininga at kahit pilitin niyang bumangon, parang hindi kaya ng katawan niya. Doon niya napansin ang amoy, isang masangsang na halimuyak, parang nabubulok na karne. Dahan-dahan niyang inamoy ang sarili at napapikit ng malaman na katawan niya ang naaamoy niya. Mami, saan tayo pupunta? Pilit nang umiti ang ginang habang nangingilid ang luha. Sinabi nitong ilang sandali na lang ay gagaling na sila. Napupunta sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sinabi nitong pupunta sila sa gubat sa lugar ng mangkukulam na may gawa noon sa kanila ni Tyrone. Nagpanting ang tenga ni Rose sa narinig. Agad siyang napatingin sa labas ng bintana. Madilim, halos walang buwan. Nagsimula na namang gumapang ang takot sa kanyang puso. Babalik tayo sa gubat. Mami, delikado doon. Nakita ko ang mga kaluluwa na nakakulong sa mga puno. Nakita ko si Malita, Mami. Baka saktan niya kayo. Papatayin niya tayong lahat. Ilang beses na umiling ang babae at pilit na ipinauunawa sa anak na hindi si Malita ang may gawa noon sa kanila. Hindi magagawa sa kanya ng babaeng saktan siya. May sasabihin pa sana ang ginang nang biglang sumigaw naman si Tyrone. Ayoko na! Aray! Ang sakit, Nay! Tulong! Hindi ko na po kaya! Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayo. Gagaling na kayo. Mami, inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Labis na nag-aalala ang mga ginang nang makitang tila pareho nang nanghihina ang dalawa at hindi na mapigilang mapapikit ang kanilang mga mata. Wala na sila halos lakas. Huwag kayong matutulog. Konti na lang. Ayan na ang gubat. Ate, bilisan mo ang pagdadrive. Baka hindi umabot ang mga bata. Baka makuha niya ang mga kaluluwa nila. Ilang sandali pa nang nasa loob na sila ng gubat, biglang tumigil ang kanilang sasakyan. Mula sa labas ay naririnig nila ang malalakas na alulong ng mga aso.
Lumakas din ang simoy ng hangin at mula sa dilim parang may nag-aabang sa kanila. Nagmadali sila. Agad silang bumaba ng sasakyan at itinuro ng ina ni Rose ang isang sulok. Doon ito nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa lugar. Biglang bumalik sa isip ng ginang ang masasakit na alaala sa kanyang buhay. Parang sinasaksak siya ng kutsilyo habang naaalala ang kanyang nakaraan. Ate, kailangan mong mag-focus. Huwag kang magpapadala sa kasamaan. Kaya natin ito. Maililigtas natin ang mga anak natin. Inilabas nila ng sasakyan ng dalawa at dinala sa bahaging yun. Pero habang naglalakad sila, biglang lumakas ang hangin. Parang gusto silang tangayin. Pinilit ng dalawa na mahiga ng maayos ang dalawa sa lupa. Mabilis na kumilos ang ina ni Rose. Inilabas niya ang asin at mga dahon. Pinagsama ang mga ito at nilapirot ng mabuti. Naghahanda para sa ritual na kailangan nilang gawin upang mailigtas ang kanilang mga anak. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, unti-unting nabuo ang isang bilog sa lupa, isang proteksyon laban sa kasamaan. Sa hindi kalayuan, nakamasid si Robert. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot at pagkamangha. Anong ginagawa nila? Nakakakilabot. Maya-maya ay may nakita siyang lumitaw na figura. Inihanda niya ang sarili dahil tila hindi pansin ng mga ginang ang papalapit na panganib. Pero ang hindi niya alam, may papalapit sa kanya at sinunggaban siya sa balikat. Ha? Bitiwan mo ako! Agad na napatingin sa kanya ang dalawang ginang at nagpakawala ng kakaibang ekspresyon. Nakita nila si Robert na tila nagpupumiglas pero wala naman silang nakitang may hawak dito. At nang mapansin nilang parang nakaligtas na ito, tumakbo ito papalapit sa kanila. Hinihingal at takot na takot. Ano to, Robert? Di ba sinabi namin sa'yo kanina na huwag ka nang pumunta rito? Bakit nandito ka? Tita, hindi ko kayang hindi tumulong. Hindi ako makatulog eh. Hindi rin ako makakain lalo na't alam kong nasa panganib pa ang mga kaibigan ko. Halika rito. Pumasok ka sa loob ng bilog. Dalian mo. Mapanganib dyan sa labas. Nagmamadali siyang sumunod sa ginang. Nang makapasok siya sa bilog, muli niyang nakita ang kaawa-awang kalagayan ng dalawa. Rose, Tyron, patawarin ninyo ako. Nandito na ako. Tutulong ako para mailigtas ko kayo. Natigilan siya nang biglang sumigaw si Aling Linda. Isidro, nakikiusap ako. Huwag mong idamay ang mga bata sa kasamaan mo. Itigil mo na ito. Napaatras si Linda nang biglang lumitaw ang isang anino sa harapan nila. Mula sa makapal na ulap ng usok at alikabok, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, isang kaluluwang halos hindi na makilala. Ang kanyang katawan ay puno ng malalalim na sugat at mga natuyong dugo. Ang kanyang mga mata ay matalim kung tumitig. Habang mas lumilinaw ang imahe, unti-unting bumabalik sa alaala ni Linda ang pamilyar na mukha ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na tama sila ng hinala ng kanyang ate. Siya yung lalaking nakita naming sumusunod kay Rose. Sa wakas, nandito na kayo sa aking harapan. Akala ba ninyo makakatakas kayo? Lalo na ikaw, Malita. Matapos ang pagpatay mo sa akin, akala mo mananahimik lang ang kaluluwa ko. Nanlaki ang mga mata ni Robert nang makita kung kanino nakaturo ang daliri ng kaluluwa. Walang iba kundi sa nanay ni Rose. Malita? Kayo si Malita, tita? Paano nangyari? Hindi ba si Malita may kagagawan ng lahat ng ito? Ako nga, at matagal ko itong itinago kay Rose. Dahil ayokong malaman niya ang tungkol sa akin at gusto kong mamuhay kami ng normal. Pero paano? Halos maubos ang kabuhayan ng pamilya namin dati, Robert. Dahil pinili ng tatay noon na ipagamot siya at ipabago ang mukha nito sa pamamagitan ng retoke. Dahil akala namin lalayuan na siya ng sumpa ng lalaking yan. Akala mo hindi kita makikilala?
Panahon na para magiganti sa'yo, Malita! Tumahimik ka! Wala akong dapat na pagbayaran sa'yo dahil wala akong kasalanan. Naningil lang ako ng pautang. Kasalanan mo! Kasalanan mo! Ikaw ang tumahimik! Ngayon, kukunin ko na ang kaluluwa ng anak mo bilang kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ikaw ang may kasalanan sa akin. Ginahasa mo ko. Nasira ang buhay ko ng dahil sa'yo tapos ano? Maski buhay ng anak mo sisirain mo? Wala kang awa. Patay ka na pero ba't ayaw mo pa ring manahimik? Paano mo nagagawa yan? Ang mangkulam kahit patay ka na. Anak! Hindi ko anak yan! Wala akong pakialam kung hindi mo siya tatanggapin. Pakawalan mo na ang bata. Akin ang kaluluwa nila! Biglang tumayo si Malita at tangkang lumabas sa bilog para sugurin ng lalaki. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang kapatid. Huminahon ka, ate. Ginagalit ka niya para lumabas ka ng bilog. Sa pagtingin niya kay Aling Linda, sa isang iglap na wala sa kanilang paningin ang mapaghiganting kaluluwa. Nalilito po ako. Di ba ayon sa mga kwento, si Malita ang dahilan ng pagkawala ng mga tao sa baryo na to? Hindi, iho. Lahat ng kwento tungkol sa kapatid ko ay pawang kasinungalingan lamang. Isa lang ang taong pinatay ni Malita, at yun si Isidro. Hindi niya yun inaasahan dahil akala niya pinatay nito si Rose noong sanggol pa ito. Pero sabi po nila, isang mangkukulam si Malita. Mangkukulam po ba kayo? Oo, may dugo akong mangkukulam. Pero hindi yon ang niyakap ko. Ang lahi ni ama ang sinundan ko. Isa akong albularyo na anak ng isang mangkukulam at manggagamot. Kaya lang naikabit sa akin ang salitang yon dahil akala ng lahat. Ako ang nangungulam sa mga naging nobya ni Isidro. Hindi akong nangkulam kung hindi ang aking ina. Tsaka lang ako nangulam nung araw na pinatay ko si Isidro. Doon lang ako gumamit ng itim na mahika. Pinatay mo ko! Pinalakol hanggang sa mamatay! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Biglang umalingaw-ngaw sa gubat ang malalim na boses nito. Sa gabing ito, mararanasan ng anak mo ang ginawa mo sa akin! Hindi! Hindi mo magagawa yan! Lalabanan kita! Biglang umalis sa bilog si Malita at nagsimulang lumapit ito kay Isidro. Sigaw naman ng sigaw si Aling Linda at pinababalik sa loob ang kanyang kapatid. Nagmamakaawa at umiiyak, takot sa maaaring mangyari kay Malita. Walang makakalabas ng buhay sa inyo dito! Sisiguruhin kong lahat ng kaluluwa ninyo ay makukulong dito! Tulad kung paano ko kinukulong ang mga kaluluwa ng mga tao dito sa baryo ng San Rafael! Ikaw nga may kagagawa ng lahat. Hayop ka! Linda, sabihin mo sa anak ko ang katotohanan kapag maayos na siya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Anong gagawin mo, Ate Malita? Wag mong gawin yan. May ibang paraan pa para mapatahimik natin ang lalaking yan. Bumalik ka na rito. Ang lahat ng ito'y matagal nang nakatakda, kapatid ko. Ikaw na ang bahala kay Rose. Hindi na nga bumalik sa bilog si Malita. Lumapit ito kay Isidro at bigla siyang sinakal nito sa leeg. Nakita nila kung paano nahirapan sa paghinga ang ginang. Napakaganda mo pa rin, Malita. Ialay mo ang sarili mo sa akin at pakakawalan ko ang anak mo. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Layuan mo lang ang anak ko. Napakadali mong kausap. Hindi ka pa rin nagbabago. Unti-unting inilapit ni Isidro si Malita sa kanya. Ang mga tuyong dahon ay nagsiliparan na at pumalibot sa katawan ng ginang. Hindi! Panginoon! Tulungan mo kami!
Ano ito? Ah! Nawala ang lakas ng hangin. Bago pa man bumagsak ang katawan ni Malita, sinalo na siya ni Robert. Nangihina siyang napatingin sa unti-unting pagkaabo ng kaluluwa ni Isidro. Anong nangyayari? Ang kapangyarihan ng kahoy na may basbas ng albularyong nakilala ko noon, tita. Mabisang panlaban sa mga masasamang nilalang na katulad niya. Ang kahoy na nakatarak sa likod ni Isidro ay matulis at may bahagyang baluktot na dulo. Wari isang matandang sanga na pinatigas ng panahon. Nanginginig pa ang katawan ni Isidro at sa bawat paghinga niya, tila lalo pang sumisiksik ang matalim na kahoy sa kanyang likod. Paano mo yan naisaksak sa isang kaluluwa? Hindi ko rin po alam, tita. Basta ang sabi sa akin ng albularyo noon, sagrado ang sanga na yan. Magagawa nitong sugatan maski anino. Maraming salamat, iho. Maraming salamat. Ate, tignan mo sina Tyrone at Rose. Hindi mapigilan ni Malita na maiyak sa tagpong yon. Nagkamalay na ang dalawa at unti-unting naghilom ang ilan sa kanilang mga sugat. Hindi! Hindi ito maaari! Pinipilit lumaban ni Isidro, ngunit parang hinahatak siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakaturok pa rin sa kanyang dibdib ang kahoy na sumira sa kanya. Wala na ang kanyang nakakatakot na anyo. Wala na ang naglalagablab na puot sa kanyang mga mata. Ngayon, isa na lamang siyang pagod at talunang kaluluwa. Malita, ano itong ginawa ko sa inyo? Lumuluhang lumapit si Malita, ngunit hindi dahil sa takot, hindi rin dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng kanilang nakaraan. Parang bumabalik ang lahat ng sakit na dinanas niya noong dalaga pa lamang siya. Lahat ng panlalapastangan. Buong akala niya mamamatay siya ngayon, kasama ang lalaking minsang minahal niya. Minahal ni Malita si Isidro ng patago, kaya ito lumalayo sa kanya noong nanliligaw ito. Isang araw, biglang nalaman ni Malita ang totoong pagkatao ni Isidro kaya hindi niya tinanggap ang kamay ng lalaki. Hindi niya gusto na maging isang nobya ng isang lalaking may lahing mambabarang. Mga lahi sila ng mga malulupit na nilalang na walang awang pumapatay ng kanilang mga nabibiktima. Alam niyang may lahi din siyang mangkukulam pero hindi siya kasing sama ng pamilya ni Isidro. May limitasyon ang kapangyarihan nila at ginagamit lang ito dati sa tama. Ngunit dahil sa pag-iwas niyang yon sa lalaking minsan ay minahal niya, nagawa ni Isidrong ipahamak si Malita. Ginahasan niya ito at hindi pa nakontento. Tinawag pa nito ang buong barkada para saktan ng mabuti ang dalaga. Matapos itong mapagsamantalahan ay sinunog pa ang mukha nito ng asido. Minahal kita noon, Isidro, pero di sapat ang pagmamahal na yon para ipaglaban ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero bakit mo yon ginawa? Hindi ka pa nakontento. Sinubukan mo pang patayin ang anak natin. Alam mo ba kung bakit ko nasabing anak mo si Rose? Dahil parehas kayo na may balat sa paa at kamukha mo siya. Ang mukha niya ay nakuha sa lahi mo. Tignan mo, nagawa ko lang ang lahat ng iyon dahil na rin sa kasamaan mo. Napaluhod si Isidro. Tila ba tinangay ng bigat ng katotohanang isinampal sa kanya ni Malita. Ang dating matigas niyang puso ay unti-unting dinudurog ng pagsisisi. Napatingin siya kay Rose, ang batang ilang beses niyang pinagtangkaang patayin. Pinapatawad na kita sa lahat ng nagawa mo. Kaya sana, patawarin mo rin ako, Isidro. Alang-alang sa anak natin. Anak ko. Yon ang mga huling salitang nabanggit ng lalaki. Ang nilalang na nambarang at sumumpa kina Rose at Tyrone. Hindi malaman ni Malita kung paano ito nakabalik at nagawa pa nitong mambarang gayong kaluluwa na lamang ito. Ngunit biglang naalala ni Nanay Malita ang kwento nito sa kanya noon.
Posible na bago namatay si Isidro, nakagawa siya ng isang matinding ritual o kasunduan sa madilim na puwersa. Kaya kahit na wala siyang pisikal na katawan, nanatili ang kanyang kakayahang mambarang. Ang galit at sumpa niya ay maaaring naging bahagi ng isang malakas na puwersa ng kasamaan. Kaya nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti kahit sa anyo ng isang espiritu. Siya ang tatay ko? At kayo si Malita? Anak, hindi ko... Shh! Hindi ko kayo sisisihin, Mami. Narinig ko ang lahat. Wala kayong kasalanan. Hindi na nagsalita si Malita. Umiyak na lamang si Rose sa kanyang balikat. Unti-unti na ring lumiliwanag ang kapaligiran. Samantala, maayos na rin ang kalagayan ni Linda, Robert at Tyrone. Tahimik silang nakatingin kay Malita. Nagtataka kung paano sa kabila ng lahat, nagawa niyang palayain ang sarili mula sa puot na matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ate, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Tuluyan na ngang nagtapos ang kasamaan ni Isidro at natahimik na ang kaluluwa nito saan man napunta. Mahigpit na hinawakan ni Malita ang kamay ng kanyang anak. Anak, tapos na ang bangungot. Ngayon, panahon na para magsimula tayong muli. Masayang tumayo sila Rose. Inalalayan niya ang kanyang ina. Hindi niya alam kung kailan niya tunay na mapapatawad ang kanyang ama, ngunit isang bagay lang ang sigurado. Hindi siya magpapatalo sa galit. At sa pagbukang liwayway, isang bagong simula ang muling naghihintay sa kanila. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.